Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 1 to 15, 2026. Siyempre, happy birthday! Belated, happy birthday and advance sa mga Capricorn dyan. Maraming salamat din sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas ha. Kuha tayo ng angel numbers mo. Angels numbers. Angel number. Isa lang naman. Capricorn. Uy, pinagchichismisan ka. Huwag ka magkakwento ng kung ano-ano ha. Kasi may mga chismosang pala ka. Okay. Uy, may pagbabago magaganap sa'yo. 5. Baka nakakita ka ng 555 years, changes is happen. 111 or mga repeating numbers 444 or related itong number na ito. Ano ba? January 11 ang iyong diba? Or kaya 1 ang iyong birthday o kaya naman is 5 or 4. O kaya gaya naman edad mo 111 natin. Hindi naman. Ganyan, kung ano man yan. No? Yan. O nakikita ka ng mga repeating numbers. Yan o. Tama ha? Changes is coming, mag-enlighten or magkakaroon mga clarity sa buhay mo at may mga blessing in disguise na parating sa iyo. Congrats! Panalo Tingnan natin angel numbers mo. Change, encouragement, support, obstacle, battle, calling, restructuring, creative work. O, diba? May mga pagbabago kasi ito eh. You are going to a level of congratulations. It might not feel good initially sa mga nakaraan niya, but will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. O, diba? May ibibigay talaga sa universe na mas better. Diba? Kung hindi naging maganda in the past, mas better kasi magbabago ang lahat. First, this is why you've been looking for. Push through it. There's a reward waiting at the finish line. Congrats! Ingat ka, wag kang kasi may nagchichismis sa'yo or pinag-uusapan ka. No? At wag kang maging palakwento sa nakita ko dito. Siyempre, meron ding matatapos sa buhay mo or may tao na lalabas sa buhay mo or pwedeng mag-i-space, ganyan. Or either separation o kaya pwedeng halimbawa mga mahal sa buhay o kaya hindi man sila mamatay o kaya pet mo, o kaya may alaga ka, kung may mga alaga ka man lang, no? Yun ang sinasabi dito. And the ending of situation. Ending of situation, halimbawa, meron kang utang, natapos na yon o kaya is yung kakilala mo o malapit sa'yo is mag-iibang bansa o kaya pupunta na kung saan, mga ganun. Sana no loss. Uy, yan nga. Birth, conception, child, enterprises. Ito na yun. The changes and the beginning happen. Also, this the one is the beginning. Sinasabi dito. And may simulang magaganap o mangyari. Ibig sabihin is may matatapos. Ito rin is the revert sa sitwasyon, change and the revert. And then also, sa iba sa inyo, siguro you are thinking about something enterprises, business, situation, ganyan. O kaya mga birth or conception about to child. Halimbawa, anak mo, may nabuntis, may mga anak, or mayroon kang dadaluhan na kung ano man na related ang bata, no, or connected sa'yo ang bata. Halimbawa, may anak ka na, kasi di sa crib, may anak ka na matatapos na sa pag-aaral, o kaya is kung ano man yan, no? But this is an idea also, the idea to change, no? Ang sinasabi dito, the revert and the idea to change. Tingnan pa natin. Someone is living into your life. Di ba parang nakita na natin yung kanina? Kung ano man ito at kung saan man itong aspeto ng buhay mo is may tao na
aalis sa buhay mo. Tandaan mo ha, or tao or alaga man yan na kung may mga alaga kayo, no? Fear, worried, and tense situation. May mga kaba, takot. Problem kasi ito no? Yan, problem. O kaya handito yung sitwasyon, mga tension na sitwasyon. O kaya yung magiging magulo yung isip mo. Siguro, when it comes to a work, ganyan. Siguro, when it comes to a work, may tao na aalis sa work mo. O kaya, when it comes to a relationship, ganun. Diba? May mga alalahan o kaya pagdating sa crib, halimbawa may mga mahal ka sa buhay na mas bata sa'yo, anak mo man yan, pamangkin mo man yan, pwedeng gano'n, no? Na medyo may pag-aalala ka. Kasi halimbawa, kasi mag-iibang lugar siya or mag-iibang place siya, pwedeng gano'n, no? Or may mga tension na pwedeng maganap pagdating sa buhay mo. Ganyan. Pwede rin ito is kasi may kamay siya. Ibig sabihin, pwede rin na magkaroon ka ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan sa taong mas bata sa'yo. Or pwede, dito rin kasi si Chair, pwedeng sa iba dito is yung asawa mo, pamilya mo, or boss mo na medyo nasa taas sa iba sa inyo. And May halimbawa is 5 minutes. Baka birthday mo is January 5, di ba? 5 minutes, 5 hour, days, weeks, months, or by May. No, pwedeng may birthday na may May, kung ano man yan. Ano yun ate? Magiging maganda yung flow niya. Kasi this also changes. Kung tingnan mo Sakura to or may related sa yan Sakura. Tingnan mo Sakura yan, baka thinking about vacation, o kaya, need to take a rest, kasi nga, medyo magulo yung isip, o may mga bagay na gumugulo, mga, hindi na-relax. Pwedeng ganun, no? Kaya kailangan na mag-vacation o kaya is pagbabago kasi ito. Ang pagbabago na mangyari ito is magiging maganda. Kaya huwag kang magdalawang isip or huwag kang mag-alinlangan. Kung may mga bagay na kinakailangan mo ng alisan o you need to release yourself kasi this is also the beginning to change, no? And gawin mo yun. Kung medyo mahirap na. It's time to change dito. Dealing or relationship with a man. Pwedeng ikaw iyan or someone man into your life. Pwedeng itong tao na to is pwedeng kasama siya sa pagbabago ng buhay. Pwedeng ito is anak mo rin, 'di ba? Or kapamilya. Sa nakita ko, pwede rin itong tao na to, babae man siya o lalaki, maaring isa siya sa kinawo-worried mo sa buhay mo. Ganyan. Pwede magkakaroon ka ng mga tension or mga ano man yan, no, na hindi pagkakaintindihan. Kasi andito rin si empty chair. Pwede rin kasi yan yung mga pagkawalan ng tiwala. Pwedeng ganun. No? And protected from a negative forces beyond your control. Andito yung sitwasyon. Pag titingnan ko ito, andito yung may mga tao or may tao mahalaga o mahal mo talaga na gusto mong protektahan. Kumbaga, syempre, mga Capricorn, protective kasi kayo no? Or pagdating din naman sa dito is you want to protect yourself or you need to protect yourself. Why? Kasi nga, dumating si Parot. Ibig sabihin, pwedeng ito is makakasama sa trabaho or karelasyon mo man siya, if ever na may makikilala ka, mag-ingat ka pa rin. No? Ang sinasabi dito, you need to protect yourself. Kung ito is the money, ang sinasabi dito is you need to protect yourself. Ang sinasabi dito. Kasi pwedeng may makipag-usap sa'yo na magkaroon na kayo ng pag-uusap na connected ang money, hindi ito maging maganda ang resulta. No? Baka iniisip mo na yun na yung pag-asa mo sa buhay. Kung saang aspeto ng buhay yan. Kung titingnan ko naman dito, when it comes to a health issue, sa nakikita ko dito, is kung kinakailangan mo talaga magpahinga, no? Gawin mo. Kung sa mga pamilya mo man yan, ganun din. Siyempre, dito sa sitwasyon is you are protected ni universe dito. No? Nakabantay pa rin siya sa'yo. Or may gusto kang protektahang tao. Tingnan natin. Anak, babae. Saan pa muna, anak? Energy mo. That's it. O, nandito rin si si Club. Someone will try to make you do something against your will. O, diba?
talagang you need to protect yourself dito kasi why handito siya. Oh. Kaya ingat ka na lang. Kasi yan, no, magkakaroon ng trouble or akusasyon. No, pwedeng may tao na naghahanap ng information pagdating sa'yo na maaring itong tao na ito is may insecurity, nasaktan, o may mga sitwasyon na hindi naging maganda. Baka hinahanapan ka niya ng butas, no? Na ini-spy ka nito or ano man. Kaya mag-ingat kayo. Yan, may mga trouble accusation. May mga taong may masamang balak sa'yo. Okay, tingnan natin, ha? Pinaalalahanan ka. Your energy. Energy mo. Okay. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip na, syempre, tulad ng sabi ko kanina, na gusto mo nang matapos or gusto mo nang maisaayos. Ganun. Nandito ka sa point na yon. No, sa nakikita ko, pag-iisip ng mga bagay-bagay. Either, syempre, handito si Creep, change, transformation, ganyan, mga pagbabago sa buhay. And then also, nandito ka sa sitwasyon mo na, hindi ko alam why, it's your low energy kasi nakikita ko dito, parang nagiging sakitin ka ata, no? Kaya dito rin kapag health issue, alagaan nyo yung sarili nyo. Pwede rin na iba sa inyo kasi may mga sakit, pagod, nakakaramdam ng pagod, or masama ang pakiramdam, may sipon, ubo, lagnat, or mabigat lang talaga parang, o masakit yung throat, o lalamunan, di ba? Minamalat, o kung ano man yan, no, na masama ang pakiramdam. Yun nakikita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo, yung energy mo kasi dito is, may mga may mga indecision situation ako na nakikita sa iyo. Pwede rin na nagkakaroon ka ng mga self-doubt to focusing sa mga bagay-bagay o kaya sa mga decision making, pwedeng ganun, pwedeng napanghihinaan ka ng loob or nahadun ka sa sitwasyon mo na nahahata ka ng sitwasyon from the past, na being held back ka para paatras, parang nagaganon ka, no? Parang siguro, halimbawa, gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Pwedeng ganito, si empty chair. Ganun. Nagkakaroon ng mga few options in life, nandun ka sa sitwasyon na pwedeng may mga bagay ka na o sitwasyon na dinidelay or kinakancel or pinagpapaliban. Yun ang nakita ko sa iyo. Pwede rin na may mga hinihintay kayo, no? Or maybe you're waiting for a sign. Feeling stuck. Anong parating kay Capricorn? Ano po to? Aba? The Sun. Wow! Talaga? Tamo, may Empress ka, oh. And the Cups. Di ba? Ibig sabihin, parating sa'yo. Ang parating sa'yo, eto ano to? Pwedeng magkamag-anak or mag-asawa to. No? Sa iba ha, pwedeng nahandoon yung point na meron kayong inaalala na tao, babae, or ikaw may inaalala, anak mo man siya, asawa, kapatid, kusin man siya. Pwede may inaalala kang babae. Yun ang parating sa'yo. Ang parating din sa'yo, ang nakikita ko dito is, merong kang success or may mga hinihiling ka na makakamit mo. Matagal na to eh. Maaring ito is matagal mo tong hinintay o naghintay ka talaga patiently dito sa sitwasyon which siguro darating ito within the 3 days, 3 weeks, or sa iba is 3 months. Pero wag naman sana 3 years. Pero itong kahilingan na ito is ganun siya darating or matatanggap mo ito. Yun ang nakikita ko dito na parating sa'yo. Sa iba dito, ano to eh, abundance, ganyan. Or kung ano man yung happiness. Sa iba is, siguro magkakaroon ng mga development in some aspect of your life, ganyan. May mga matatapos o may mga darating na mga pagbabago, mga opportunities or mga new idea na may isip. Also is, success itong parating sa'yo kasi dito si ano ba to?
Nine of Cups. Ano ba yan? Nabubukitero ako. Nandito si Nine of Cups. Kaya, yung success na to, magiging maganda siya. Inihiling mo to. Darating to. Kaya magkakaroon ng mga celebration. Yan, may magkakaroon ng parating din sa'yo, magkakaroon ng mga happy gathering. Celebration. Yan, may mga joy, may mga victory and success happening to your life. Yan, may mga isi-celebrate daw ang sinasabi dito. Sa nakikita ko dito sa iyo. Congrats, ano? And also, nandito rin yung maybe you give your love and support with someone who's connected sa iyo or siya ang magbibigay sa iyo nito. Yun ang nakita ko. Also, receiving something. Ikaw ang bibigay or siya ang magbibigay. Yun ang nakikita ko dito. May magtatapos sa'yo. Tingnan natin ang dapat iwasan. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, teka lang. Ang nakikita ko sa iba sa inyo, ano to ha, ibig sabihin, is related siya sa mga offering situation. Pwedeng halimbawa, kung may mga paghahaba ng kontrata, ganyan, o may mga isa-sign kayo na mga papers and documents kung saan man yan connected, pwedeng may mga ganun kayong gagawin o susulatan o ipapasa or kung ano man yan, documents man yan. Yun may nakikita akong papers and documents dito, no? O pwede rin na may mga bagay na kailangan i-improve or sa iba sa inyo is magkakaroon na talaga ng improvement sa inyo. Lalo na pagdating sa pera, sa tagal ng paghihintay mo, magkakaroon na ng improvement. Congrats. Dapat iwasan. Ba, puro ano ka? Puro matataas na tao lumalabas sa'yo. Universe, pwede explain mo sa akin to. Okay, dapat mong iwasan. Inano ko lang kung anong message. Dapat mo daw iwasan mo daw yung hindi ka maging matatag o matibay. No, you need to be strong, sabi dito. And iwasan mo rin yung ang pag-isolate sa sarili, ganun. Kumbaga, kailangan mo rin makipag-usap sa iba, makipagkwentuhan sa iba, ganyan. Alam ko naman na iba sa inyo medyo pili, no? Pili yung kausap niyo, yun nakikita ko dito. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo na matakot ka, no? Na matakot ka na what if, ganyan, what if ganun. Pero syempre, maging king ka dito, di ba? Kailangan you have a rules in life para hindi mangyari yung mga bagay na ayaw ninyo, di ba? Yun ang nakikita ko dito. And syempre, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mga pagbabago or not to transform yourself in a good way, ang sinasabi dito. Iwasan mo rin yung magpaabuso. Sabi ganun. Yan. Iwasan mo din magpaabuso or mang-abuso. Iwasan mo yung mga tao na controlling or makontrol ka ng sitwasyon or mag-control ka ng tao. Kung in a good way naman, why not? Huwag kang iwasan mong mangako na hindi mo naman kayang masunod or hindi mo kayang masunod, hindi mo kayang i-pursue. Basta yun na yun. O yung mga tao na hindi marunong tumupad sa kanilang mga pangako, umiwas ka dyan. Mga taong masakit magsalita, mga bastos, being rude, or ikaw din, iwasan mo rin yun, di ba? Yung pagiging masungit, or mga taong masungit, mga dishonest na tao, or being dishonest, ganyan. Iwasan mo na yung yung hindi ka makapag-move on, and hindi ka makapag-heal and recover to yourself, ganyan. Kailangan mo mag-move on, or you need to release something, or kailangan mo rin magkaroon ng mga acceptance sa buhay para mas maka-move on ka na and going toward to a new you.
Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man siya. Capricorn in love. Ano ito? Sa iba sa inyo, related to sa anak. Ganyan. Anak. Ang nakita ko dito. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, ay, hindi to. Nasa iba sa inyo, nasa ibang bansa, ano? Kung ikaw, talaga. Iba nito, naghihintay sa nakaraan. Ang darating ba, universe? May darating daw dito. Maaring ito is kaibigan mo na or nakilala mo na ang parating sa'yo. May darating sa'yo, maaring ito is isa to dalawa. Dalawa actually, ang parating sa'yo. Iba dito, nakakasalamuha mo na to. O nakaano mo na, nakausap mo na. Yun ang parating sa mga single dyan. And then also, kayo sa kahiwalay naman itong tao, yes, nagkaroon ng third party. Kasi, ang nakita ko dito is, isa sa inyo nagkaroon talaga ng interest sa ibang tao. Nagkaroon ng pambobola or hindi na talaga naging maganda hanggang napagod ang isa, umalis. Pero, isa pa rin sa inyo, ang nakita ko is still manifesting itong relasyon na to. Nahahatak siya ng nakaraan sa nakita ko dito. They still, dinidaydream ka pa rin or ikaw ito hando pa rin pagpapantasizing when it comes sa foundation na nabuo sa inyong dalawa. Pero syempre gusto niya pa rin ng getting together pagdating sa iyo kasi hindi niya daw kayang ma-accept itong sitwasyon na ito pero hando siya sa pagiging patient na gusto niya muna na mag-heal ang lahat pero may tao nagsasalita sa kanya at bibigay ng payo, no, sa nakikita ko dito pero hindi nagiging good yung energy kasi parang hindi maganda yung payo niya kasi sabi ng payo niya, you need to move on, sabi niya gano'n. Kailangan mo na rin umalis. Kung hindi rin namin naging maganda yung relasyon na to in the past, you need to move on, sabi nung nagpapayo, no? Yun ang nakikita ko dito. And then also, iba dito, family related to. Kung kayo is in relationship, nandiyan naman yung sitwasyon na nagbibigay kayo ng effort and focusing to each other, nandun naman din yung kasiyahan sa nakikita ko sa dito. You try to make it balance itong relationship na to. Pwedeng ikaw or siya is talagang napaka-patient na doon sa point na yun. May hinihintay ata kayo. Hindi ko alam kung hinihintay mo siya o hinihintay ka niya. Parang ganun sa nakikita ko dito. You give love and support to each other sa nakikita ko dito. Hindi naman yung mga exciting situation na nagaganap when it comes in this relationship. Yun ang nakikita ko dito. Isa sa inyo mahilig mag-manifest or same kayo, yun ang nakikita ko dito. And then also, may bahay ako nakikita sa inyo. Another message, may bahay ako nakikita. Hindi ko alam ano yung bahay. Either bibili ka ng bahay, magpapagawa ka ng bahay, mag-aayos ka ng bahay, magre-renovate ka ng bahay, or magpipinturo ka man ng bahay, or basta may bahay akong nakikita dito. Or bahay, apartment, building, or something, no? Or pwede rin naman na merong kakakilala mo or connected sa'yo na nag-move ng bahay. Ibig sabihin lumipat. Sabihin mo, move na gano'n, no? Baka may mga philosopher, yan. Pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Yun nga, kung kayo is may third party, may third party, sa iba meron. Sa iba meron, third party. Hindi naman lahat, pero yung iba may third party talaga. Pero alam nyo naman din na alam nyo din naman ang gagawin nyo pag may third party. Yung isa sa inyo, kung yung sa mga walang third party, mahilig mag-analyze, Kumbaga mahilig siyang mag-isip ng mga bagong strategy o kaya ina-analyze niya yung mga bagay-bagay or same kayo, pwedeng ganun.
Nandun siya sa point. Kumbaga, hindi siya agad-agad nag-aano, parang pinag-iisipan niya munang maigi or kung tama ba or hindi yung plano na yon o yung gagawin na yon when it comes sa mga bagay-bagay. Nandun sa point na yon. Tingnan natin ang iyong pera. Hala, nakuha ko yung ano. Kamusta po ang money ni Capricorn Universe? Kamusta po money niya? 1 to 15. Tamo Emperor and the Empress, the King and the Queen of Wands. Ano? Puro tao yan. Your money. Aba, may kasuspe-suspecha dito. Tingnan natin. May tao makikipag-usap sa'yo related ang money. Yun na nakikita ko. Pwedeng manghihiram siya or hihingi ng tulong sa'yo. Basta connected ang money. O diba, sabi ko sa'yo, may devil eh. Yan, pwedeng kasama mo sa trabaho or pwedeng itong taon to palagi na lang to humihingi sa'yo. Pwede rin siya is nasa ibang lugar, hindi kayo sa ng lugar, ganyan. Pwede nasa ibang bansa, probinsya or kalapit-bahay yun. Ang nakikita ko dito. And also, sa money mo, magsasucess ba ka? At yes, magsasucess ka kasi meron kang sun. Di ba? When it comes sa money mo, andito talaga yung confidence mo, no? Kasi, you know how to manage pagdating sa pera mo. Kumbaga, there's a leadership energy ako na nakikita sa iyo. Alam mo paano mag-success siya sa nakita ko dito, no? May mga manifestation or may mga dinidesire ka pagdating sa money na maaring ito is tumating. Kasi there's a material success or sa iba dito is magkakaroon ng recovery at may abundance. Ako na nakikita sa iyo. Yan. Kumaga, magkakaroon na ng unti-unting clarity or magkakaroon na ng unti-unting recovery sa iba. Or sabi ko nga kanina, diba, there's an improvement. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Material success, recovery, or there's an increase, situation happen yan. Pwedeng sa trabaho mo, di ba, magkakaroon ng mga level up situation if ever sa iba. May mga offer. Yan, mag-ingat ka lang din kasi lumabas din kasi si devil. Ibig sabihin, may mga tao or may tao na pwede kang mapasok na maloko na connected ang pera. Mag-ingat ka kung saan man yan. Pagka pera na ang connected at napag-usapan, pag-isipan mo ng maraming beses bago ka magbitaw. Advice. Capricorn advice. O diba, puro tao yan. May batang hihingi sa'yo, ako usapin ka hingi sa'yo ng pera or hihingi siya ng tulong or pera, parang gano'n. Or ikaw mismo, ganyan. Mas bata to sa'yo. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, ang energy mo ngayon is very magnetic, no? Attractive and magnetic. Kaya yung mga darating na opportunity sa'yo, mga darating na opportunity sa'yo, wag mo nang pakawalan. Pero pag-isipan mo ito, no? Ang sinasabi ito. Kasi maaring handito na yung mga pangarap is matupad sa iyo. Lumayo ka sa mga, basta trust your intuition, lumayo ka. Planuhin mo maigi. Okay, we come sa advice. When it comes sa advice, andito yung sitwasyon, syempre, something need to let go or something must be let go. Ang sinasabi dito, start to focus, take it action to make it real, have a clear goal. Ang sinasabi dito, mag-focus ka sa mga layunin mo sa buhay mo. Magplano ka, no? And kailangan mo ngayon is excellent prospect into your life. Palagi kang mag-iisip ng in advance, no? Kung makakabuti or hindi makakabuti ang lahat ng aspeto ng buhay mo. And then, syempre, may mga bagay din na kailangan mong ipilit, no? Or kailangan mong ipaglaban kung kinakailangan na nasa tama ka. Lalo na kung ito is pagdating sa pera. Or sinasabi rin dito na you need to save money. Kung saan aspeto ng buhay mo na kailangan mo, basta alam mo na tama kayo. Planuhin ang lahat. Huwag pa bigla-bigla. No? Planuhin ang lahat, huwag pa bigla-bigla. And you need to focus sa mga bagay na
gusto mo makamit sa buhay mo. Kasi you will become unstable. Iba sa inyo, may mga business kayo, malaki man o maliit, or you are a boss or a leader ng isang hinahawakan o may mga hinahawakan kayong ganyan. Sa iba sa inyo, yun. Ang nakikita ko, energy mo, pwede ka rin daw magsalita ng no sometimes kung kinakailangan. Yun ang sabi sa iyo. No? Arigato naman si God bless.